Fly 12, ito ang sigaw ng mga taga-harvest na nakaraang taon, kung saan nagdiwang ang ating simbahan na ika-12 anibersaryo. Pero matapos ng mataas na paglipad, ano na nga ba ang susunod na arangkada ng ating iglesia? November year 2000, una nakilala ang ating iglesia sa pangalang Harvest Time Ministries, Church of God World Mission, sa pangunguna ni Pastor Robert Skelton at Bishop Manny Forestal. Ito rin ang araw na itinalaga ang bagong gawang church building para sa gawain ng Panginoon. Noong October ng taong 2004, itinalaga si Pastora Mirna Forestal bilang bagong senior pastor ng Harvest. Matapos ang araw na iyon, tunay niyang hindi na napigil ang paglago ng Harvest. Mula sa simple nitong panimula, ngayon, ito ay isa na sa mga kilalang Pentecostal Church, Luzon, Taytay, Rizal. Patuloy na lumalaki ang Harvest. Marami na ang nangyari, mga tagumpay at hirap na ang ating napagdaanan. Tayo na't magpaliktanaw sa mga mahalagang pangyayari sa ating minamahal na iglesia sa nagdaang 13 taon. Ang isang iglesia ay parang isang pamilya. Ito ay binubuo ng mga kababaihan, mga kalalakihan, ng mga kabataan, at ng mga nakatatanda. Kagaya nga ng isang pamilya, ang Harvest ay may iba't ibang ministries o net kung saan inaalagaan ang iba't ibang age bracket. Sa panimula pa man ng ating iglesia, mayroon ng ladies, men's, youth and singles, at children's net. Nag-umpisa man sa mas maliit na bilang ng mga miyembro, bawat isa dito ay lumaki kasabay ng paglago ng ating simbahan. Sa kasalukuyan, ang mga ministries ay nadagdagan pa upang mapaglingkuran ang isang lumalaking kongregasyon. Ang men's net ay pinangungunahan ni Pastor Bong Morales. Ang ladies net naman ay pinangungunahan ng kanyang kabiyak na si Pastora Jocelyn Morales. Ang youth net ay pinangungunahan ni Marlon Nino, samantalang ang sa children's net naman ay si Alisa Buela. Samantala, ang grupo naman ng mga young adult ay pinangungunahan ni Rodval Camacho na mahigit ng 1 taong tumatakbo. Ang ilan pang ministries ay ang worship team sa pangunguna ni Pastor Shem Palablita, ang media team sa pangunguna ni Jake Celos, ang consolidation ministry sa pangunguna ni Jasmine Ulila, at ang ushering ministry sa pangunguna ni Pastor Arman Buwan. Nagsimula ang Harvest sa napakapayak na kalagayan. Dahil maliit pa lamang ang ating pamilya noon, electric fan lamang ay sapat na upang magtuloy-tuloy ang gawain at panambahan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, dahil sa lumalaki na ang populasyon, nangangailangan na ng mas makabago at mas magandang pasilidad ang iglesia. Ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng mga miyembro ng Harvest. Masasabi natin na ang leadership development ay ang espesyalidad ng Harvest. Ang layunin ng Harvest ay hubugin ang bawat miyembro na naging isang leader. Kapansin-pansin na bawat aktibidad na ginagawa dito ay nakatuon sa paglilinang ng kakayahang mamuno. Taong 2005 nang inadapt ng Harvest ang G12 system ni Cesar Castellanos na siyang founder nito. Ito ang simula ng tuloy-tuloy na paglago ng Harvest sa bawat aspeto. Ang sistemang ito ay nagsisimula sa pre-encounter, encounter God retreat, post-encounter, at tuloy-tuloy sa School of Leaders 1, 2, and 3. Upang lalo pang mapaghusay ang leadership development sa Harvest, ngayong taon lamang ay pinalitan ng CLDP ang SOL. Ang CLDP o Christian Life Development Program ay hango sa leadership model ng Church of God Dasmariñas.
ito pa rin ay nag-uumpisa sa pre-encounter at encounter God retreat. Kasunod nito ay ang pre-leadership course. Pagkatapos naman ay ang CLDT 1, 2, and 3. Ang huling antas sa leadership development ay ang pagpasok ng isang mananampalataya sa SIMS o Certificate in Ministerial Studies Program. Noong Semana Santa na nakaraang taon, umalingaw ang salitang Conquest sa Harvest sa kauna-unahang pagkakataon. Ang Conquest ay isang modelo ng pagsusulwin ng G12 system na nagmula pa sa Bogota, Colombia. Ito ay ang paghayon ng mga miyembro sa komunidad upang ibahagi si Kristo matapos ang 30 araw ng walang patid na pananalangin at pag-aayuno at isang linggong week of fire. Kasunod nito ang pagpapanatili sa mga bagong mananampalataya sa pamamagitan ng pagdidisipulo. Dahil dito, nakita ang malaking pagbabago sa Harvest sa pamamagitan ng mas mataas na bilang ng mga bagong miyembro bawat linggo. Ito rin ang panahon kung saan unang ipinakilala ang Prime 12 sa ating simbahan. Tunay nga na kamangha-mangha ang pagkilos ng Panginoon sa Conquest 2012 na pinamagatang Crossover Concert. Noong ika-7 ng Abril, niyanig ng Harvest ang Muzon Covered Court sa kauna-unahang konsyerto na ginawa nito sa labas ng 4 na sulok ng ating gusali. Ito ang ika-2 taon ng pananakop ng Harvest sa Barangay Muzon para kay Kristo. At para sa taon na ito, minabuti ng pamunuan ng Harvest na gumawa ng isang okasyon at ingay upang ipakilala si Kristo sa ating komunidad. Nagsimula ang pananakop sa pagsisikap ng bawat Prime 12 at Prime 144 na magbahagi ng Ebanghelyo at mamigay ng imbitasyon sa bawat tahanan sa Barangay Muzon. Naging masigla at matagumpay naman ang naganap na palatuntunan na dinaluhan ng mahigit kumulang 700 na katao. Dahil sa gawain ito, hindi lamang lalong nadagdagan ang mga miyembro, kundi nagdulot pa ito ng ibayong sigla na lalo pang palawakin ang teritoryo ng Harvest. Upang mapanatili ang spirit of conquest at walang patid na pagsamba, matapos ang Conquest 2011, sinimulan ang Weekend Fire. Sa taong 2012, ito ay tinawag na Conquest Night. Upang mas lalo pang magkaroon ng magandang dahilan para mag-imbita ng mga bagong mananampalataya, dinagdagan ng mga presentasyon ng mga Prime 12 at ng kani-kanilang disipulo ang gawaing ito. Matapos iset ang momento, ang Harvest ay tunay ngang umarangkada na. Para kay Kristo, tayo po ay handa nang lumabas at magtaguyod ng mga progresibong iglesia sa bawat bayan at lungsod. From Muzon and beyond, ito ang awitin ng ating iglesia sa ngayon. Sinimulan na ang higit na pagpaparami sa pamamagitan ng sister churches na Harvest Cainta at Harvest Tondo. Mula sa pagkakatatag ng mga ito, mas lalo pa silang tumatatag sa bilang o populasyon man at maging sa pananampalataya. Di magtatagal, tayo ay lalabas pa sa mas malaking teritoryo mula sa Puson patungo sa iba't ibang parte ng ating bansa. Ating ibabahagi ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-asa tulad ng salita ng Diyos. Sinasabi sa Isaiah 54 verse 2, gumawa ka ng mas malaking tolda, habaan ng tali at dagdagan ang tulos. Tayo po ay dinisenyo ng ating Panginoon para sa mas malalaking mga bagay. Huwag nating kalilimutan na ang lahat ng ito ay para sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang Harvest Church of God World Missions, Conquering territories from Muzon and beyond.